according to your perfect will. Help me to be your asset, not a liability, in the expansion of your kingdom and transformation of beloved country, the Philippines, to be a blessed nation of God. Marami pong salamat. Ako na lang pong magwawakas sa panalangin. Dakilang Diyos na ngayon ay nasa langit, ang Diyos Ama, nasa kanang kamay ang Diyos Anak, at nasa mundong ito ang precious Holy Spirit everywhere. Lantad sa iyong mga mata ang buong Pilipinas, ang buong mundo. Bilyong-bilyong tao sa oras na iti walang panahon sa iyo. Ang karamihan ay lasing sa mga bagay sa sanlibutan. Subalit ang iyong abang lingkod na ito ay nagkaroon ng lakas ng loob mula sa iyo. Naihayag ko ang isang simple pero napakahalaga to significant message in rallying our people to go back to you. At tunay na pahalaga ng iyong salita, because your word is inseparable from you. No one can separate God from His word and vice versa. Kaya ginagalang namin ang iyong salita sapagkat ay paggalang namin sa iyo, O Diyos. Sa ibang araw, haharap kami lahat sa iyo, walang exempted. You're the judge of all judges. Sa judgment seat of Christ, nananampalataya akong lahat kami papasok sa eternal life, sa eternity. Sapagkat sa araw na ito, pinapasok namin ang bugtong mong anak na si Kristo Jesus sa aming puso. Tinanggap ka namin bilang tunay na tagapagliras, Savior and Lord of our life. At ikaw may sabi, Panginoon, sino man ang lumalapit sa iyo sa anumang paraan na hindi mo itataboy. Buksan mo ngayon ang buong bintana ng kalangitan. Iunat mo ang iyong mahabang kamay, mapagpala, mapaghimalang kamay, mapagpagaling na kamay. Idantay mo sa lahat ng mga lalaking narito sa loob at labas ng Kongreso, Panginoon. Maging ang mga kababayan namin na around 110 million Filipinos in the entire nation. Abutin mo sila ng iyong kapangyarihan. Maging ang mga OFWs, mga kababayan namin na naka-scattered all over the world. You're not limited by distance, space, and even time, Lord. Reach out for them, lay your hands upon them, and release unto them the surging resurrection power of Jesus. The same Spirit that raised up Jesus from the dead. Quicken their spirit, quicken their heart, quicken their soul, quicken their mind, quicken their mortal body, Lord. Even their finances, quicken them, Lord, and make them whole. At Panginoon, dalangin ko po, pagalingin mo ang aming bayan. Bigyan mo ng kaliwanagan ang mga namumuno sa aming bansa. Sino man sila, ano man ang kanilang political parties, Lord, kalimutan nila ang mga personal vested interest kung meron man, Panginoon. Maghari po'y pagmamahal sa Diyos at sa bayan. Tulungan mo kami, Panginoon, maging instrumento mo in advancing peace that passeth all understanding. Iligtas mo ang aming bansa sa threat ng tsunami of political, economic, business, and social conditions, Lord. Lord, magkasundo ang lahat ng political leaders. Maghari ang pagmamahal sa Diyos at sa bayan. That we should arise over our personal interest at makita mong maghari sa amin ang utos mo na mahalin ka namin, O Diyos, ng buong puso, ng buong lakas at buong kaluluwa. At mahalin namin aming kaisa-isang bansa. Salamat, Panginoon. Pagalingin mo po ang bansang Pilipinas. Magkaroon ng tunay na pagkakaisa ang lahat ng sektor, different pillars of the society. At Panginoon, sinabi mo, hallelujah, kapag nagkaroon ng pagkakaisa ang iyong mga anak, bibilis ang pag-unlad at pag-ansenso ng aming bayan. At mararanasan ang aming mga kababayan ng genuine prosperity, peace, and justice, and love. Sapagkat ang maghahari ang Diyos na lumikha. Salamat, Panginoon. Basbasan mo ang lahat ng namumuno sa aming bansa bilang pagsunod sa utos mo sa 1 Timothy chapter 2. Ipagdasal namin ang lahat ng tao. Ipagdasal namin ang lahat ng sapat ng pamunuan. Pinagdarasal namin, Panginoon, sa oras na ito ang aming Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang Vice President Sara Duterte, ang Senate President na si Senator Migs Subiri, at ang lahat ng senador, ganun din ang Speaker of the House sa aming ginagalang, Speaker Martin Romualdez, at ang mga deputy speakers, lahat ng members ng House of Representatives at this point of time in history. Amin pong itinataas sa iyo, Panginoon, at tulungan mo kami lahat ay maging kasangkapan mo in effecting
a no-nonsense government that is committed to pursue the so-called good governance that will accelerate the much awaited development, progress, and eventually prosperity of our people. Salamat, Panginoon. Paspasan mo ang sambayanang Pilipino, mayaman, mahirap, marunong mangmang, gumawa po kayo ng himala. Ang sambayanang Pilipino maging dakilang lahi sa harap ng Diyos at ng kasaysayan. At bago maging huli ang lahat, makakilala kami sa iyo sa isang malalim na paraan, personal paraan, Bibliang paraan, at kaming lahat ay maging daluyan ng pagpapala sa maraming tao. Aking pinapahayag na aking bibig, O Diyos, ang pag-ibig ng Diyos Ama na walang kapantay, ang pagpapala ng Diyos Anak na walang katapusan, ang matamis at matapat na pag-isama ng Banal na Espiritu ay sumaamin ng lahat, lalo na sa aking ginagalang at minamahal na members ng House of Representatives, 19th Congress. Ibuhos mo ang lahat ng heavenly blessings and even the benefits of Calvary. Yes, salvation, healings, deliverance, financial freedom, and most of all, peace that passes all understanding and joy unspeakable of the Holy Spirit na hindi kayang bilhin ng anuman. Salamat po, Diyos. Pinabalikan namin sa iyo lahat ng papuri, pagpapat at lahat ng pasasalamat. Ibuhos mo in a very remarkable way ang new wave of blessings, new wave of victories dito sa halls of Congress na ito, at ang iyong pangalan ay mabigyan ng pagpuri at parangal. Sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus, ikaw lamang, O Diyos, ang tunay na dapat purihin. Sa pangalan ni Kristo Jesus, lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan po natin sa Panginoon. Thank you for your patience, and God's best blessings here on earth as well as in eternity be upon you all. Thank you.